Magandang araw mga kaibigan ng Barca Hoy. Welcome sa bagong video. Kasama si Ira, tatalakayin natin ang mga alternatibo kung di makuha si Julian Alvarez. Ira, kung di siya darating, sino ang susunod? Makikita natin yan mismo sa video. Mag-iwan na ng like ang mga tao, Adri. At syempre, habang nag-uusap tayo, magkomento ang mga tao, sabihin nila, oy, mas gusto ko itong manlalaro na ito o mas gusto ko yung isa pa. Tingnan natin kung sino manlalaro ang pwedeng pumalit sa forward na posisyon ng FC Barcelona. Tara na, simulan na natin. Pamilya, pag-usapan natin ang mga alternatibo kay Julian Alvarez kasi hindi pa sigurado kung matutuloy talaga ang pagkuha sa kanya. Prioridad ng Barca na makuha ang Argentinong manlalaro. Pero Ira, kung sakaling si Julian Alvarez na siya talagang gusto ni Hansi Flick at paborito niya. At pati na rin ni Deco, kung hindi siya dumating, sino-sinong mga manlalaro sa tingin mo ang pwedeng makuha? Sa ngayon, Adri, masasabi natin na may dalawang malalaking alternatibo na talaga na mamalakas ang usap-usapan. Ginagawa ni Deco ang kanyang trabaho, siyempre. Nakita niya na may hiningi rin si Hansi Flick, siyempre. Tignan mo, sapat ba ang team natin ngayon para sa Champions? Hindi. Pwede bang makipagkumpetensya sa liga? Sasabihin ko na oo kasi siyempre narin ang mga datos at narin ang mga titulo. Pero siyempre kailangan din baguhin ng kaunti ang Barca na ito at kailangan din gumastos ng kaunti. At siyempre tungkol sa pera. Sa ngayon, sina Robert Lewandowski, Ferran Torres at Marcus Rashford lang ang forward sa roster, tatlong hindi magkakaugnay. May kalidad sila, malinaw naman, magagaling talaga sila at marami na silang naipasok na mga goal. Pero hindi sila agad nagbibigay ng ganong enerhiya o kumpiyansa sa harap ng goal, di ba? Sa tingin ko, malapit nang umalis si Lewandowski sa Barca ngayong tag-init. Si Ferran Torres, posible bang umalis din o mananatiling reserba? Sa tingin ko, oo, magandang option siya. Pero si Marcus Rashford, hindi ako magbabayad ng 30 milyon para sa kanya. Ngayon ang panahon at alam ng lahat na kailangan mo nang magdesisyon kung babayaran mo ba ang clause na yon o kung babalik na lang si Rashford sa United. Sasabihin ko sa iyo isang bagay, Adri. Sa tingin ko, pwedeng manatili si Ferran Torres bilang kapalit ng bagong striker sa Barca. Alam ko pipiliin ko siya manatili. Naniniwala ako nandoon ang mga numero niya, pati na rin de Rashford. Kaya opinion na lang kalagayan. Magkapareho ng tayo ng opinion, Adri. Hindi ko pipiliin si Robert Lewandowski pero Ferran Torres ang pipiliin ko. Para kay Marcus Rashford, ayokong bayaran ng presyo niya. Isulat ng mga tao sa mga komento. Rashford oo, Marcus Rashford hindi. Sige, binigay din namin sa inyo. Dahil dito, gusto ng Barca ng isang number 9 para makalaban sa Champions at makuha ang matagal nang hinahangad na tropeo na higit isang dekada nang di nakuha. Mayroon ng koponan, may solid ang grupo pero kulang pa rin ang ilang mahahalagang piraso. Kagabi, sa mga huling oras, ibinunyag ng kasamahan kong si Sique Rodriguez mula sa Cadena SER na kung hindi matuloy si Julian, kagabi pa lang ay sinabi na namin dito sa channel na ito at nabanggit na rin ng ilang mga kasamahan sa ibang mga media na totoo ang posibilidad kay Julian. Ngunit sa ngayon, itinanggi ito sa Madrid. Pumunta na ang mga kapatid ni Julian para maghanap ng bahay dahil may kasunduan na si Julian sa Barca. Makatuwiran naman yun. Hindi niya sasabihin sa'yo na oo, totoo yun. Naghahanap na siya ng apartment sa Barcelona at tapos na ito. Una, dahil manlalaro siya ng Atletico de Madrid. Pangalawa, lalaro siya sa Champions Semifinal. Na iyon ang una. Makasaysaya nito, Adri, at hindi siya mag-iisip ng iba. Kahit ang mga tagasunod at club ng Atletico de Madrid ay magsasabi, oy, umalis ka na dahil hindi ito profesional. Kaya naman, taon din ito ng World Cup. Malapit na ang World Cup. Sa ngayon, pinagtatrabahuhan ng Barca ang kaso ni Julian. Ayon kay Sique Rodriguez ng Cadena SER Barcelona, may dalawang pangalan siyang binanggit. Dalawang manlalaro na talagang magagaling, mga totoong alternatibo kay Julian Alvarez. Pero syempre, hindi rin magiging madala dahil nasa mga koponan sila na malaki ang sahod at magiging mataas din ang transfer fee para sa Barca. Pinag-uusapan natin sina Victor Osimhen at Joao Pedro, isang Brazilian na striker ng Chelsea. Ano sa tingin mo? Kung gusto mo malaman pa ang iba pang detalye tungkol sa mga manlalarong ito, manatili ka lang dahil may sasabihin ako sa'yo. Itong napakagandang upuan na nakikita mo dito, pwede mong mapasa iyo at may discount code pa na Barca Hoy. Ikwento mo sa amin kung ano ang meron sa upuang ito dahil siguradong namamangha ang mga tao sa nakikita nila dito. Tuloy tayo sa video at nandito na sa Barca Hoy ang opisyal na gaming chair ng FC Barcelona na pwede mo nang makuha. Tingnan mo ito dahil nasa description box ng video ang link kasama ang 5% discount code para makamenos ka ng 10 euros sa napakagandang gaming chair na ito ng Barca na dapat ay mapasa iyo para sa bahay mo. Kaya dito umuupo si Julian. Hindi maganda ang milya.
Sige, bilhin mo na. Bilhin mo na, Adri. Sige na, please. Panurin natin ang video, nakakabaliw ang mga kapalit na hinahanap ng Barca. Unahin si Osimhen. Seryosohin na natin ang usapan kay Victor Osimhen. Napag-usapan ng Barca at forward nila. Opsyon si Julian, pero dapat pa ring maghanap ng iba kung di matuloy. Unang paksa, unang mahalagang manlalaro na papasok bilang alternatibo kay Julian Alvarez. Victor Osimhen, Nigerianong forward. Naglalaro siya sa Galatasaray. May edad siyang 27, isa siyang manlalaro ng football na naglaro sa Africa Cup na yung taon, kasama ang koponan ng Nigeria. Isa siyang striker na malakas sa katawan. Natural siyang finisher, malakas at magandang katawan, mabilis at marunong mag-pressure. Bagay siya sa sistema ni Hansi. Nasabi ko na ang maraming positibo tungkol sa kanya. Marami siyang goals at iba-iba ang paraan ng pag-goal niya. Pero para sa akin, may isang bagay na hindi ko nakikita niyang magagawa sa Barca. Na siya ay isang lalaki ano? Anong sasabihin mo? Napakagulo niyang tao. Tingnan mo, parang wala siya sa sarili. Masyado siyang wala sa sarili at hindi ko alam kung sa ganitong locker room baka magdulot pa ng gulo. Parang Mario Balotelli lang siya. Isa siyang Mario Balotelli, pero doble pa. Oo, totoo na may makikita ka. Sabi ni Adri na isa siyang mahusay na goal scorer. Sa katunayan, sa 31 laro, 20 goals, Adri. 6 assist din na naibigay ni Victor Osimhen. Bukod sa husay niya bilang manlalaro, kamakailan lang, mga 1 linggo pa lang mula nang nakita natin, may kakaibang ginawa siya. Hinawakan niya sa leeg ang ibang manlalaro. Ibig sabihin, kung nagawa mo ito ng minsan, malinaw na nagawa mo na rin ito ng iba pang beses. Mainitin din ang ulo ng taong ito, kaya mag-ingat ka. Isa siyang manlalaro na talaga magpipresyo, ibibigay niya ang lahat para sa koponan, pero eto, nariyan din ang talento niya, may kakaibang talento siya. Sa tingin ko, may mga ugali si Victor Osimhen na dudulot ng gulo sa locker room, pero may kalidad din siya. Kaya niya maglaro sa Barca. Gusto mo ba si Osimhen? Isulat mo sa chat. Sabihin ng mga tao sa amin kung gusto nila si Osimhen o hindi. Ipaalam sa kanila na mataas ang binayad para kay Osimhen. Oo, ipapaliwanag namin kasi kamakailan lang ipinahiram siya sa Galatasaray na may kasamang obligasyon sa pagbili. At ibinenta siya ng Napoles ng 75 milyong euro. Binyayaran ng Napoles ng 100 milyon para sa kanya, kamakailan lang. Ibig sabihin, ang mahal talaga ng Nigerianong yon. Dapat malaman ng mga tao ang isang bagay. Ito ba ang manlalaro na dapat ikabaliw ng Barca? Nandyan si Julian Alvarez na may presyo na nabanggit na natin. 100 milyon ang pinakamababa, sa tingin ko ay babayaran nila. Mas gusto mo ba yung 100, 120 para kay Julian? O mas mura ng kaunti si Osimhen na 75 milyon euros? Sabihin ng mga tao sa chat. Gusto ko marinig ang opinion mo. Ako, sa simula, irereserba ko muna si Osimhen. Talakayin natin si Joao Pedro. Noong una, gusto ko si Osimhen, pero mas mabigat para sa akin ang negatibong bahagi niya. Ako rin, pabor talaga ako kay Julian Alvarez kahit walang negatibong bahagi. Pasensya na. Oh, Adri, malinaw. Joao Pedro, manlalaro ng Chelsea. Joao Pedro, napakagaling naman lalaro. 24 na taong gulang futbolista, nakakarating lang sa Chelsea kamakailan, binabayaran ng malaking halaga, nagkakahalaga ng 64 na milyong euro. Hindi masama. Hindi masama. Para sa isang lalaki na isang proyekto pa lang, isa siyang proyekto at isang proyekto na mukhang napaka-promising. Totoo. Mas magaling siya kay Osimhen sa technical, mas kapansin-pansin, pero wala siyang mga sabog na ideya. Bueno, mas nakatutok siya, mabilis, malakas sumipa, kayang gamitin parehong paa at mahusay sa heading, kaya napakakumpleto niya. Nakikita ko itong proyekto para kay Joao Pedro ngayon at sa inaharap. Mas gusto ko siya kaysa kay Osimhen. Ibig sabihin si Osimhen ay pang-agarang ambag. Itong taong ito mula sa unang araw, hindi mo kailangang hingin lahat sa kanya, pero isa siyang striker na mapagkakatiwalaan. Maganda ang pakiramdam ko tungkol sa manlalarong ito. Ayon sa datos, may 20 gol si Osimhen, 19 na gol si Joao Pedro, at pareho silang may 6 assists. Oo. Sa tingin ko, Adri, pantay talaga ang laban based sa numero. Mabilis ang epekto niya, pero mas bata siya kaysa kay Victor Osimhen. Lagi namang may pagkakataon ng mga malalaro, pero gusto ko talaga si Joao Pedro. Oo, gusto ko siya. 24 na taon si Joao Pedro, 27 taon si Victor Osimhen. Si Joao Pedro ay binili ng Chelsea mula Brighton, tama? Oo, sa halagang 64 na milyong euro. Sa tingin ko, interesante siya at ngayong taon, oo, magbabayad ako para sa transfer. Sa tingin ko rin. Sige, para tapusin Adri, syempre, paborito si Julian Alvarez. Ayan, ang dalawa pang pipilian. Hayaan natin pumili ang mga tao. Oo, hayaan natin pumili ang tao, Victor Osimhen o Joao Pedro. Maraming pangalan ang lalabas. Ikukwento namin sa iyo ang lahat ng yon araw-araw dito. Dito sa Barca Hoy, gaya ng dati. Mag-subscribe na. Abutin na natin ang kalahating milyong subscriber pamilya. Barca, kahapon na yon at magpakailanman.
Astig na upuan, ano? Bilhin mo na. Tara na! Salamat!